bagong taon. Pero alam niyo ba mga kapatid na kahit patapos ng taon, marami pang pwedeng mangyari. Marami pa pong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kahit November na, meron pang inaayos ng Lord para sa ating lahat. So, ang topic natin is about rebuilding what God has started. So, what God has in mind is bigger, better, and more rewarding than what you have in mind. Alam niyo ba mga kapatid, kung may pangarap ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, mas higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa ating lahat. But minsan, natatabunan tayo ng mga problema, ng delays, na kung ano-anong mga bagay na dumarating, na nakakalimutan natin na kung may pangarap ka, mas mataas ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat. So ngayon mga kapatid, ang buhay sa Bible na pagkukuhanan natin ng message is yung buhay ni Zerubbabel. So si Zerubbabel mga kapatid is the governor of Judah after the Babylonian exile, chosen by God to lead the rebuilding the temple of Jerusalem, and he represents new beginnings, restoration, and God's faithfulness. So nakita ko yung timeline, kailan ba sinabihan ng Lord na mag-rebuild ng temple ng Jerusalem? Alam niyo mga kapatid, hindi January. Maminsan, mag-start tayo mag-rebuild ng buhay natin, iayos yung sarili natin sa January na lang. Alam niyo mga kapatid, nag-start to ng August, patapos na yung taon. So imagine, minsan nakala mo tapos na, okay na, next year ka na lang ba? Pero hindi pa mga kapatid. Hindi pa natatapos yung taon. Meron pang gagawin ng Diyos para sa ating lahat. Sabi ko dito sa Haggai, si Haggai mga kapatid, yung prophet po ni Zerubbabel. So siya yung nasasabi. So in the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, so parang nasa August siya, kung tininan niyo sa calendar natin ngayon, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. Ito yung sabi mga kapatid. This is what the Lord Almighty says. Yan. These people say the time has not yet come to rebuild the Lord's house. So sabi, hindi pa daw time. Pero sabi po ng Lord, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. It is time for you yourself to be living in your padded house while this house remains a ruin. So nakita niyo mga kapatid, nung time na sinabi ng Lord na time na to rebuild the temple, alam mo busy yung mga tao sa kanya-kanya nilang buhay. Nais na yung bahay. Nakalimutan nila yung temple of God. Nakalimutan nilang i-rebuild yung temple ng Lord. So ngayon mga kapatid, minsan napaka-busy natin sa areas ng buhay natin. Nakalimutan natin, may part pala sa atin na nire-rebuild ng Lord. So what God is teaching when He is rebuilding our lives? Ano po bang tinuturo ng Lord sa atin pagka inaayos na tayo? So yung rebuilding, ibig sabihin mga remodel. Bakit ba kailangan i-rebuild yung isang building? Diba dahil luma? Dahil may sira? Ano pa po? Dahil gusto nyo ng bagong model? Gusto nyo ng bago naman? Sa atin naman mga kapatid, alam nyo mga kapatid, di ba po tapos ang Lord sa atin? May mga times po ba na okay ka ng ganyan? Okay na ako, everyday, ito na yung buhay ko. Pero alam niyo mga kapatid, napakadami pang pwedeng mangyari sa buhay mo at hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. So ano po ba ang tinuturo ng Lord? Sabi po dito sa verse 7 and 8, this is what the Lord Almighty says, give careful thought on your ways, go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. So ito yung time, sabi, busy ka na sa buhay mo, pero this time may papagawa ko, i-rebuild mo yung temple, pumunta ka sa mountain, at mag-start kang mag-rebuild. So ano ba tinuturo ng Lord? Number 1 po is, God calls us to rebuild what is broken. So sa areas ng buhay natin, ano po ba yung kailangan ng renovation? Ano ba yung kailangan iayos ng Diyos? Ano bang aspect ng buhay mo na kailangan ayusin ng Lord? So just like the temple, so just like the temple was in ruins, we
also have areas in our life that get damaged. Number one, minsan yung faith mo, di ba? Yung ang dali mong mag-alala. Sino dito ay andyan ang typhoon kasi lakas ng undo eh. Anong gagawin? Lumikas na. Di ba? Nandun ka na sa wala pang ulan pero nakalikas ka na. Diba? Minsan, mga kapatid, ayan na may virus. May andyan naman yung COVID, nagkulong ka na naman sa bahay. Or marami pang mga bagay na pinag-aalala natin, nakalimutan natin na mayroon pala tayong pananampalataya sa Diyos. Nakalimutan natin na mas malaki pala ang Diyos natin dito sa bagyo, sa lindol, at kung anong pa man darating sa buhay natin. Next way, yung confidence. Minsan hindi ka na confident enough, di ba, na nakalimutan mo may Diyos kang napakalaki. Higit pa sa kung sino mong pwede mong kausapin ng malapit. Next way, yung relationships. May mga times na damage na yung relationship niya sa mag-asawa, sa pamilya, sa magkakapatid. Hinahayaan na lang, pero kailangan palang i-repair. Next is finances. Sino po dito yung mga daming utang? Mga credit card ng puro utang. Alam niyo mga kapatid, even your finances, kayang i-rebuild ng Diyos. Kayang palitan ng Diyos yung nawala. Alam niyo yung mananakmal, yung dapat blessing na sa'yo, napunta mo sa kung saan-saan, kaya pong ayusin ng Diyos yan. Even your health, di ba, may nakakamdaman ka ba ngayon, emotionally or kahit physically, kaya po tayong i-restore ng Diyos. Diba? Alam na natin ito kapatid, pero nakakalimutan natin na ang Diyos pala natin is powerful. Powerful enough para po i-rebuild, i-renovate, i-reconstruct ano man pong damage sa buhay natin. So God doesn't want us to leave the damaged broken. Baka minsan sa bahay pagka nasira yung kunyari may tumatagas na tubig sa tubo, inayaan mo na lang. Lumaki ng lumaki yung tubig mo ngayon nasa 30,000 na wow. Tsaka mo pinansin nung lumaki na. Sa atin mga kapatid, gusto ng Lord, kaunti pa lang, aayusin na niya. Mapapayusan natin sa Lord. So He invites us to start rebuilding. Diba? Alam niyo mga kapatid, sabi ng iba, ay, siguro pinaparusahan ng Diyos, kaya ako nangyayari ito. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Lord, nire-remodel ka, nire-rebuild ka, nire-reconstruct ka, at gusto ng Diyos maging maayos po ang buhay natin. Amen. Number 2 po is, you don't rebuild with your strength, but by the Spirit. So pag nag-renovate ang Diyos sa buhay mo, nag-rebuild, syempre, ang hirap nun eh, kung on your own, hindi mo naman, kung may sakit ka, hindi mo naman kaya pagalasin ng sarili mo eh. So from this story, gusto sabihin ng Diyos mga kapatid, ang nag-aayos ay hindi ikaw, kundi ang Diyos. Ang nagre-rebuild ay hindi ikaw, kundi ang Lord. Kung baga mga kapatid, nag-inspect ka lang, pero yung contractor mo ay ang Diyos. Amen? Ang engineer mo ay ang Lord. Ang gumagawa ay ang Diyos. At wala kang kailangan gawin kundi tignan kung paano kikilos ang Panginoon. Amen? Wala kang kailangan gawin kundi magtiwala kung paano ba kikilos ang ating Panginoon. So next verse was sa Zechariah 4:6. So he said to me, this is the word of the Lord, Zerubbabel, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord Almighty. Hindi sa lakas mo, hindi sa galing mo, hindi sa talino mo, kundi saan mga kapatid? Sa Spirit ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nasan po ba ang Spirit ng Lord? Nasa kaliwa po ba? Nasa kanan? Nasa Quezon City? Wala mga kapatid. Ang Spirit ng Diyos ay nasa atin. So every time na matatakot ka, mangangamba, every time na may dumadating na pagsubok, tandaan po natin mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. So sino po dito nagwe-Wednesday? Asan po ang Spirit ng Lord sa born again spirit? Sa body, mind, or sa spirit? Ay, body, sa soul, or sa spirit? Nasa? Okay, nagwe-Wednesday. Nasa spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin na. So you don't
have everything together. You just need to rely on God. So pag may damage po error sa buhay natin, may kailangan ayusin ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging pinakamatapang, hindi mo kailangan meron ka nung lahat. Ang kailangan mo lang gawin is mag-rely sa Panginoon. Ang tanong ko mga kapatid, tuwing kailan ka ba nagre-rely sa Lord? Di ba pag wala ka ng ibang option, may mga tao kinakaya ka. Sumunod ka ng movie, di ba pag may sakit, dadali na sa lahat ng ospital. Yung last resort, nasabihin ng doktor, ay ipagpasalos na lang po natin. Nakalimutan nila na ang una dapat na ginagawa ay pinagpapa sa Diyos lahat na nangyayari sa buhay natin. So success is not based on your power, but on God's ability working in you. Alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos is at work within you? Ulitin ko, ang Diyos po ay kumikilos sa'yo. Amen. Ang Diyos ay kumikilos, gumagawa sa buhay mo. Minsan, hindi mo feel hindi mo nararamdaman. Pero ang Lord, mga kapatid, ay kumikilos sa buhay natin. Ito po yung favorite verse ko. Sabi ko sa 2 Corinthians 9:8. And God is able, kaya po ba? Kaya, to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. At tanong ko, kaya ba mga kapatid? Kaya. Pag ang Diyos ang nagbigay, laging abundantly. Sabi dyan, God is able and God is at work. Isa pa bang verse? Now to Him who is able to do. Tingnan niyo mga kapatid yung kayang gawin ng Lord. Immeasurably. Kaya ba ang sukatin? Pag ang Diyos ang pumili sa buhay mo, hindi mo kayang sukatin. More than all we ask, higit pa sa kayang hingin or imagine according to His power that is at work within us. Nakita niyo mga kapatid? Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos, mga kapatid. Galing saan po yung power ng Lord at nasa atin? Tingnan niyo po yung last part. According to His power that is at work within us. So, lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, ang Diyos ay hindi pa tapos sa buhay mo. Hanggat tumihinga ka, nagising ka ngayong umaga, hanggat may lakas ka, ang Diyos po ay hindi pa tapos sa atin. At yung power niya is at work within us. Di ba nag-opisina? 8 to 5, 9 to 6, tapos na yung duty. Pero ang Lord na kapatid, hindi tumitigil na ayusin ang buhay natin. Sister May. Number 3 po is, ano ba tinuturo sa rebuilding? Number 3 is, obstacles will come, but God removes mountains. Alam niyo po ba, ang Diyos mo ay Diyos ng himala? Yes. Ang Diyos na nagpapalipat ng bundok? Ang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay? Ang tanong, bakit po tayo natatakot? Diba? Ba't tayo natatakot sa obstacle? Kung hindi naman pala tayong magtatanggal ng obstacle, kundi ang Diyos eh. But many times, may mga tao, even Christians, mga kapatid, natatakot harapin ang buhay kasi hindi nila paano tatanggalin yung mga obstacles eh. Nakakalimutan nila ang kaya lang gumawa na yung Diyos sa buhay nila. Ba, ikaw ba kaya mo bang gawa na yung posible? Hindi. Kaya ka natatakot na pressure kasi kinakaya mo na nakalimutan mo ang Diyos po ang gumagawa ng imposible sa buhay natin. Tingnan niyo po yung verse sa next, sa Zechariah 4:7. What are you mighty mountain? Before Zerubbabel, you will become level ground. Nakita niyo yung faith niya? Ano ka, bundok? Di ba sa harapan ng Zerubbabel, yung bundok na yung magiging patag. Then he will bring out the capsule to shouts of God. God bless it, God bless it. Nakita niyo po yung pananampalataya niya? Kinakausap niya yung bundok niya. Tayo rin mga kapatid, kausapin mo yung bundok mo. Ano ka, di ba? Ano bang problema mo? Wala ka sa Diyos ko. Diba? Kaya kang gawing patag ng Diyos ko. Ano mang hadlang sa buhay mo, kaya mong alisin ng Diyos sa buhay mo.
na ang buhay mo ay pinagpala na ng Diyos. Amen? Nakita niyo ako din, kinausap niyo yung mountain, maging patag ka. Sa harapan ko, patag ka dahil sa Diyos ko ay patag ka. Tignan niyo po, alam niyo po ba, nag-reveal si Zerubbabel ng second year pa lang ni King Darius. Tapos natapos yan, mamaya sabi ko kung kaya natapos mga kapatid. So, ang mga hinarap ni Zerubbabel, naharap ni Zerubbabel nung nandun siya nung nire-review ng temple. Number one po is opponent. Alam niyo mga kapatid, pag may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, maraming naiinggit. Maraming naiinggit. Kasi nung nag-lay ng foundation si Zerubbabel, nagpa-party kasi siya, nag-ingay sila. Imagine, pundasyon pa lang nag-party sila. So sa lahat na nasa paligid, nainggit. So nung nainggit sila, sabi na, hindi matibay yung pundasyon ni Zerubbabel. Baka masira yung temple. Ang daming umahadlang. Pangalawa, maraming delay. Delay. Alam niyo po ba, delays are not denials? Pag may dinedelay ang Lord sa atin, hindi ibig sabihin nun, hindi na para sa'yo. Minsan, tinuturuan na tayo magtiwala na Diyos, sa Diyos sa buhay natin. Next is, discouragement and lack of resources. Napakalaki po nung binibuild nila. Pero, Lord, saan kumuha ng pera? Minsan may pangarap ka, sobrang taas. Tatawag naman mong, Lord, eto lang yung kita ko, eto yung pangarap ko, paano na? Next po, alam niyo ba, nagkaroon din ng government issues dahil maraming naiinggit, ang dami nagreklamo sa City Hall, di ba pagka may building permit, ang dami nagreklamo. Alam mo ginawa ng Lord, mga kapatid? Natapos yung termino ng mayor, tapos nung nagkaroon ng bagong mayor, pinirmahan agad yung building permit. Sometimes, mga kapatid, alam mo, kayang tanggalin ng Diyos yung tao humahadlang sa promotion. Kayang tanggalin ng Diyos lahat ng humahadlang. Kung sino man, kahit sino pa yan, para sa pagpapalang para sa'yo. So what looks impossible now becomes easy when God is involved. Yung parang imposible ngayon, pero pag sinama mo ang Diyos, alam nyo, magiging imposible lahat ng imposible. Bakit mga kapatid? Kasi hindi ikaw yung gumagawa ang Diyos ang gumagawa Pag ikaw ang kumilos para sa'yo, lahat is pwedeng limited lang. Limited lang yung lakas mo, limited lang yung talino mo, limited lang resources mo. Pero ang Diyos, mga kapatid, sky is the limit. Alam niyo, every time na nasa-stress ako, tumitingin ako sa langit. Kaya niyo na po bang tumingin sa langit pag may problema kayo? Di ba napakalawak ng langit? Kung titignan ka ng Lord from there, napakaliit po ng problema natin compared sa anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Tignan niyo po, ito po yung laging verse, pero nakakalimutan natin na for with God, nothing will be impossible. May imposible po ba sa Diyos? Wala. Ay, na. May imposible po ba sa Diyos? Wala. Hindi ko po alam ano pong pinagdadaanan natin. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Pero pinapaalalahanan tayo ng Diyos na sa Kanya ay walang imposible. Nag-start pa ako magturo dito. Nag-aaral pa ako Tapos marami akong kasabay mag-aaral Alam mo, lahat kami wala kami pang tuition. Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng yun na ginamit ng Diyos dito nakapagtapos. Alam niyo sino ang kaninong scholarship? Scholarship po ng Lord. Amen. Minsan mag-youth camp kami, hindi ako pwede enrollment sa kilala ko enrollment ako sa PUP, hindi ako makatanggap. Ganito ganyan. Alam niyo mga kapatid, nakagraduate siya sa PUP. Nakatapos, ang Diyos ang gumawa. Dami pag youth camp na kung may summer class, hindi ako makaka-attend Kaya nakatapos din yung mga nag-summer class. Wala pong iniwan ng Diyos. Lahat po ng youth na ginamit ng Lord dito, pinagtapos niya. Amen. At wala pong imposible sa Panginoon. So sa mga nag-aaral dyan, walang imposible sa Panginoon. Kahit gano'n ko lang
beginnings. Alam niyo mga kapatid, nung sabi ko, mag-business na ako, nagpapasa pala ako ng resignation letter. Si mama at si papa nakapila na sa DTI. Nagre-register na ng business name. Tapos inisip ko, Lord, pero bang magtitiwala sa akin? Alam niyo mga kapatid, nagkaroon po ng pandemic. So, nung nagkaroon ng pandemic, wala nang on-site meeting, di ba? Online lang. Nagkaroon ako ng kliyente na never ko pang nakita. Pero nagka-projects ako ng madami. At di nila ka-question, ano bang nagawa mo na sa buhay? Hindi, nung nakita nila ako, sabi niya, alam, Ray, ang bata mo pa wala. Paano mo nagawa ko? Alam niyo, ginawa ko mga kapatid, nagtiwala ko sa Diyos na kaya niyang gawin yan sa buhay ko. So ikaw rin, ano ba yung pangarap mo yan? Napakalaki. Kailangan mo umpisahan na agad. Ba kailangan mo mag one step forward. Tingnan niyo po mga. So then the word of the Lord came to me. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. So imagine, sabi mag-rebuild ng temple. Saan ang resources, Lord? Saan ang pera, ang budget? Daming siguro talong na Zerubbabel. Pero ginawa niya mga kapatid, inumpisahan niya yung pundasyon. His hands will also, tingnan niyo mga kapatid, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple. Inumpisahan ng kamay niya, his hands will also complete it. At tatapusin din to sa pamamagitan ng mga kamay niya. Then you will know that the Lord Almighty has sent me hand to you. So ganun rin tayo mga kapatid. Pag inumpisahan na ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Handaan niyo ito mga kapatid. Pag wala pa sa'yo, ibig sabihin, tapos na ba? Hindi pa. Tatapusin ng Diyos. Kailangan, huwag kang susuko. Huwag kang pipigil. Alam niyo, may testimony ako. Sabi ko, Lord, bakit ganun yung project ko hindi naglalas? Pagdating nung January, wala na ulit akong project. Kasi siguro, imagine nyo, mag-aantay ako ng project mula December, dadating mga August na or June. Gano'n ko katagal nag-aantay? Yung mga time ko na yun, wala po akong project. Walang project, pero napakadami ko pong gastusin. Sabi ko, baka pwede namang meron sa January para naman hindi ako masyadong natatawag, nag-iisip. Marami mga kapatid, hinihingi ko sa Lord yun. Tapos bago ako mag-preach ito, nakatanggap ako ng message. Nagpalit yung client ko na napakahirap mag-approve. Alam niyo, napalitan siya ng ibang tao. Pinalitan ng Lord, sige, sabi niya sa akin, baka mag-start daw yan ng December or January. Ngayon, sabi ko lang, Lord, baka pwede mo kong bigyan kasi ilang years na nag-aantay ang August pa sumanap yung client ko. Pero alam niyo mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon. Humingi ka. Sabi dito, si Zerubbabel ang mag-start, tatapusin din ng Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ng kamay niya. Ano po bang hinihingi natin ngayon? Umpisahan mo na. At kaya mo ang Diyos ang magtapos niyan sa buhay mo. Sabi dito, who dares despise the day of small things, since the 7 eyes of the Lord that reach throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel. So small things, mga kapatid, can lead to big miracles. Yung small step, Lord, ikaw nang bahala, pero nag-step forward ka, nagtiwala ka na kayang gawin yan ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, can lead to miracle. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na bibigyan tayo ng Diyos ng napakalaking church, napakadaming parking, na ang budget hindi manggagaling sa labas. Ang budget manggagaling dito sa church. Ang budget, pinagtulong-tulungan natin. Ang pledges, hindi lang 100. Ang pledges, nasa millions. At kayang-kaya natin gawin yun at kayang-kayang ibigay yun ng Diyos sa atin dahil ang Diyos ang
isipin? Higit sa kaya mong hingin? Higit sa kaya mong gawin? Amen. Kayang-kaya po ng Panginoon yan. Magtiwala po tayo sa Kanya. Number 5, boys, God finishes what He starts. Paano nyo may nagawa ng Lord mabuti sa'yo, di ba? Nakapagtapos ka na. Tingin mo ba hindi ka kayang pagyamanin ng Diyos sa chosen field mo? Yeah. Tingin ba hanggang dyan ka na maraming empleyado na, Lord, ang pera ko pagkasahod, napunta ng sa bayarin. Tapos, tipid ka na ulit. Alam mo ba kaya mong bigyan ng Lord ng budget? Pagka nag-order ka sa restaurant, tinitignan mo yung picture, hindi mo titignan yung presyo. Ay, Mina. Kaya kang gawin bigyan ng Lord mo. Kaya ng Diyos i-enjoy mo lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kaya kang pagpalain ng Diyos dahil hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. So the elders of the Jews continued to build and prosper. Tingnan niyo mga kapatid, yung nagtulong-tulong to rebuild the temple, continue to build and prosper. Alam niyo ba pag hindi ka nag-aambag, hindi ka nag-aambag, o may tithes and offering tayo, meron tayong church anniversary, may Christmas party, meron tayong gagawin. Alam mo pag hindi ka nag-aambag, hindi ka masasama dun, dun sa continue to prosper. Sabi niya, so the elders of the Jews continue to build, kasi kasama sa building, ang pagpaprosper. Pag ginagamit ka ng Lord through giving, tingin niyo ba pagkukulangan ka ng Diyos? Pero pag natatakot ka magbigay, ala Lord, ipambayad ko to ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. Wala nang natitira sa akin pag nagbigay ako Na nakalimutan mo, ang Diyos naman ang nagbigay niyan in the first place. Di ba? Hindi mo kayang i-honor ang Lord with your wealth. Sabi dyan, yung elders, they continue to build. Nag-build sila, hindi sila sumuko sa naman nangyari sa buhay nila. At habang nagpapatuloy sila sa Diyos, nagiging part ng church, habang patuloy sila nagiging part ng rebuilding ng church, pinagpapala sila. Nag-start po akong mag-tithes ng 10 pesos or 100. Ganun kaliit. Pero alam niyo mga kapatid, inumpisa ako ng ganon. Para pag binigyan ako ng malaki ng Diyos, hindi ako natatakot ibigay yung para sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sabi ko lahat ng sekreto ng pagpapala, ginawa ko Totoo nga mga kapatid. Huwag niyo pong hayaan na yung love of, sabi yung root of evil is the love of money. Pero hindi naman yung money Iba yung love of money. Pag nagtatakot kang magtiwala sa Diyos with your wealth, diba? How can you be prosperous? Diba? Paano ka magpa-prosper kung hindi mo kayang i-honor ang Lord? Even yung meron ka, hindi mo kayang pagtiwalaan ng Diyos na pag binigay mo yan, papadamihin pa ng Lord yan. Kapag binigay mo yan, makikita ng Lord yung puso mo na sa lahat ng aspect ng buhay mo, kaya mong magtiwala sa Kanya. Tingnan niyo po itong Philippians. Ayan. Tingnan niyo mga kapatid. Nagre-rebuild sila. So the temple was completed on the 3rd day of the month in the 6th year of the reign of King Darius. Yung binasa natin kanina, nasa 2nd year pa lang. Natapos in the 6th year. 4 years in the making yung temple. But still, natapos po ba? Yes. Natapos. Ang tanong ko, gano'n na po ba tayo katagal naghihintay sa Diyos? 4 years na ba? Ang daming obstacle. Ang good news is, kaya pong tapusin ng Diyos ang inumpisahan niya sa buhay mo. Di lang natatapos doon, kaya pong tapusin ng Lord niya. Philippians 1:6, yan pa sa Amplified Version. I am convinced and confident of this very thing, that He who began a good work in you, see? Gumawa na naman sa mabuti sa'yo will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. The
the time of His return. So ang tanong ko, nag-rapture na po ba? Hindi pa. Hindi pa. So hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Sabi niya, tatapusin ng Lord hanggang mag-rapture, papasaganayin ka ng Lord. Ibibigay ng Lord ang gusto mo hanggang mag-rapture. Hanggang nagbe-benefit ka po ito sa earth, kaya po tayong pasaganayin ng Diyos. Ang pagpapala po ba nasa langit or nandito sa atin? Andito, mga kapatihan. Ang pagpapala ng Diyos ay gusto ng Lord iparanas dito sa atin. Kaya huwag po tayong susuko, huwag tayong mag-aaninlangan, huwag tayong mapapagod, magtiwala sa Panginoon. So God is the God of completion, not abandonment. Inumpisahan. Imagine after 4 years natapos, may pundasyon na. After 4 years natapos. If He called you to it, He will bring you through it. Kung tinawag ka ng Diyos para dyan, lahat ng pagdadaanan, at matatapos din. Lahat ng kailangang daanan, lubak, daanan, pero mapapatag din. Diba? Lahat ng dapat kayanin, kakayanin din, pero matatapos din. So what He begins, He will complete in your heart, your home, your healing, and your dreams. Lahat po ng inumpisahan ng Diyos, matatapos rin. Alam niyo mga kapatid sa ministry, danas namin walang pagkain, wala kaming pera, wala kaming shampoo. Iniyak ko sa Lord, yung ganyan, 3 kami, hindi ako maliligo. Ako yung pinakamakapal yung buhok. Wala na ako shampoo. Wala ako shampoo, mga kapatid. Pero nung binigyan ng trabaho ng Lord, ako na ako binibili 1 litrong shampoo. Kasi yun yung promise sa akin, parang yun yung symbol sa akin, na kaya mabigyan ng Lord ng 1 litrong shampoo. Then, nung wala ako, naalala kong humingi sa Kanya. Ilang years yan, mga kapatid, na dinaanan namin. Saksi ang mga workers. Wala kaming pagkain, wala kaming ulam. Pero merong ulam si Martrix, si Elvin. May ulam kami. Nakikita nila yan lahat. May dumadating. Galing catering, mainit pa. Ang dami naming ulam. Na hindi alam ng members, pero dumating po kami dyan. Wala kaming baon, wala kaming kahit na ano, meron kaming pagtitiwala sa Panginoon. Pero, natapos din, alam niyo mga kapatid, hindi ba kasi masyadong hype yung Facebook doon eh. Hindi ka makadram sa Facebook. Pero hindi kami nagdamdam ni Ate Dia kasi alam namin, pagdadaanan lang yun. Na-experience namin, bibigyan ko yung 50, wala kaming pagkain para sa buong araw, 50 pesos. Bumili kaming kalahating sakong bigas. Ay, kilo lang pala ganun. Kalahating kilo, cup noodles, ano pa ba natin? Itlog. Sa butas pa. Anisip namin na kung papalitan kaya ito ng butas, kumalang dun sa palengke. Buti nakakala ko magdalapot kami. Naranasan namin yan lahat, pero hindi kami naiyak. Nag-enjoy kami. Kasi alam namin, hindi naman matatapos lang yun. Imagine, nagme-ministry sila mama, naglalakad lang. Makakala nila, napakayaman. Naglalakad lang yan. Minsan pupunta ng EMI, may isang sakay doon na maglalakad lang sila kasi wala nang pamasahe. Pero lahat yun, mga kapatid, dinaanan lang at natapos din. So, ano ba kung pinagdadaanan nyo ngayon? Tandaan nyo, dadaanan lang at matatapos din. Diba? Nag-stay po ba kaming ganon? Hindi, mga kapatid. Ebidensya ng Diyos yung church natin ang pagpapala niya sa buhay namin. Diba? Nag-stay ba tayong mainit? Nag-stay ba tayong garahe? Nag-stay ba tayong speaker natin, yung karaoke lang? Nag-stay ba tayong wala tayong instrument? Wala tayong aircon? Hindi, mga kapatid. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng ebidensya ng lahat ng bagay na to, ng pagdadaanan mo is matatapos din at hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay mo. Na-picturean niyo po ba yung stage natin? Taon-taon ba ganyan yan? Hindi, di ba? Rap, tas may pintura, may iba-iba. Kasi nakita niyo mga kapatid kung paano
nandito ka sa church na to, papalain ka, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Then number 6, baka sabihin niya, ay kasi, ano kayo eh, si pastor, ganyan. Hindi, mga kapatid. Number 6 is, God uses ordinary people for extraordinary rebuilding. Hindi mo kailangan pinakamatalino o pinakamahusay para gamitin ka ng Diyos. Alam niyo na nag-aaral ako, mga kapatid. First day of class, PUP, magpapakilala, introduce yourself. Lahat ng klase ko, valedictorian, salutatorian, awardee ng ganda. Tapos nung ako, nagdala akong mapagmalaki, parang, Lord, sino ba ako? Pero alam niyo, mga kapatid, yung field na pinag-aralan ko, doon ako pinagpapala ng Diyos ngayon. Hindi dahil pinakamahusay ako sa klase, pero dahil ang pabor ng Diyos ay nasa atin. Dahil sa biyaya ng Panginoon. So Zerubbabel wasn't a king, hindi siya hari, or a warrior. He was a governor with limited power. But God used him in a big way. Ikaw rin, limitado ka lang. Pero kaya kang gamitin ng Diyos in a big way. Kaya kang pagpalain ng Diyos in a big way. Kahit pinaka-risk ka, di ba? Pinaka hindi ka kailangan. Pero kailangan ka ng Diyos para sa trabaho niya. Kailangan ka ng Diyos for the rebuilding. Naniniwala ko, mga kapatid, pag pinagpalan ng Lord ang church na to, kahit yung mga bata, gagamitin ng Lord para pagpalain ng church natin. Nandiyan, mga kapatid ko, dapat may video tayo niyan, ha? Yung rebuilding na pagka binigyan na tayo ng Lord ng love. And next verse. Rebuilding requires obedience, not perfection. Hindi mo kailangan maging perfect para i-rebuild ka ng Lord. Kailangan mo lang sumunod sa Kanya. Pag may sabi ng Lord tanggalin, tanggalin. Pag sinabi ng Lord gawin, gawin. Pag sinabi ng Diyos mag-start na, mag-start na. Obey po. Wala nang tanong-tanong, Lord, paano yung ganito, paano yung ganyan, paano na ako? Alam niyo, mga kapatid, pag ang Diyos ang nag-utos, where God guides, He provides. Kung saan ka dinala ng Diyos, bibigyan ka na daling ka ng Lord sa ano? Mag-Japan. Lord, daling mo sa Japan. Pinagbili ka ng ticket, di ko bigyan ng Lord pang shopping mo doon. Meron. Sasakyan. Binigyan ka ng Lord ng sasakyan. Napakamahal ng gas. Di ka mabibigyan ng Lord ng panggas. Bibigyan. Lahat po ng pag nadadaanan natin, kung saan ka ilagay ng Lord, sumunod ka lang at siya pong bahala sa atin. So the people had excuses. They were discouraged. Ayaw na magtrabaho ng mga tao. Walang materyales, ang dahil opponents. But when they obeyed God, pero sinunod nila ang Lord anyway. The rebuilding restarted. Naalala niyo, mga kapatid, nung yung mga mangingisda, sila Peter, pumunta kay Jesus. Lord, nag-isda na kami all day. Wala kaming mahuli. Magdamag, wala kaming islang nahuli. Pero sabi ni Jesus, let down your nets. Alam niyo, ano pong nangyari, mga kapatid? Nakahuli ba sila ng isda? No. Ilan po? 3? Dami. 2. Sabi sa Bible, yung net nila nasisira na. Di ba sabi, nagtawag pa ng ibang mangingisda dahil sobrang dami ng huli. Ano pong ginawa nila? Kahit imposible, mga kapatid, sinunod nila sa ang Diyos. Kahit imposible makahuli, kasi hindi ko pa nila wala ka ng isda eh. Sinunod nila ang Lord na bumalik at manghuli ng isda. Ano po nangyari ng pagsunod nila, mga kapatid? Marami silang nakuha. So God doesn't ask for perfect people, just willing ones. Hindi kailangan, lagi ko man sinasabi lalo sa mga youth, hindi kailangan ng Lord ng pinakamagaling. Ang kailangan lang ng Diyos, yung willing. Diba? Ikit pa sa talent mo, yung willingness ng tao magpagamit sa Panginoon. Pag walang willing po ba, walang makakatugtog dito?
walang maglilinis ng church, walang mag-aambag-ambag para mabaayos. Kapag walang healing, wala po tayong kung ano man pong meron tayo ngayon dito. No, no, no. So recap tayo mga kulit, 7 lessons on reservoirs building. Number 1 is God causes to reveal. Kung ano man pong i-reveal sa inyo, sige lang. Kung hindi nyo pa maisip, isulat mo. Ano bang areas ng buhay mo na kailangan ng rebuilding? Number 2, you don't rebuild with your strength, but by the Spirit. Ipapanalangin mo sa Diyos. Hindi ka ang mag-aayos, kundi ang Lord ang mag-aayos. Number 3, may obstacles. Obstacles will come, but God removes mountains. May pagdadaanan, may mga bundok, pero hindi ikaw mag-aalis ng bundok, ang Diyos ang mag-aalis na para sa'yo. Number 4 is don't despise small beginnings. Inumpisa ng Lord. Number 5, inumpisa ng Lord sa'yo ay tatapusin niya. Number 6, ordinary ka man, kaya kang gamitin ng Diyos. Number 7, rebuilding requires obedience, not perfection. So, for our life For our life application, mga kapatid. Sister, Yan. Mga bata. so ang life application natin mga kapatid is identify what needs rebuilding. Hi, rebuilding in your life. Ano ba yung kailangan ayusin ng Diyos? Yung relationship, yung finances. Lord, gusto ko sanang makaipon ng Lord, 100,000 per day. Gusto ko, Lord, month, 1 million a day. Gusto ko, Lord, ganito eh. Humingi ka po sa Panginoon, mga kapatid. Mag-start ka ngayon. Humingi ka sa Lord. Identify. Ano bang kailangan ayusin ng Diyos? Number 3 is start small and stay consistent. Ano ba? Ay. So number 1, identify what needs rebuilding. Isulat. Alam niyo pag sinulat niyo, malalaman niyo ano yung mga kailangan niyo. Ano ba yung finances, yung health, yung family. Number 4 is start small and stay consistent. Even your faith, minsan I learned, nangangamba ako palagi. Anong gagawin ko? Mag-start ka, mag-schedule ka ng pagbabasa mo ng Bible. Mag-schedule ka ng pagpe-pray. Mag-schedule ka ng pupunta ka ng simba ng Wednesday at ng Sunday. Mag-schedule ka kung paano mas magiging malalim ang ugnayan mo sa Panginoon. Number 3 po is to invite the Holy Spirit into your plans. Alam mo ba yung taong laging takot, mga kapatid? Yun yung taong laging hindi, yung taong laging takot, yun yung taong laging nakakalimutan na hindi pala siya yung kikilos sa buhay niya, ang Diyos pala eh. Pero yung tao na laging babad sa prayer, babad sa pagbabasa ng Bible, napakadaming pangako ng Diyos sa buhay niya. Hindi yan natatakot, mga kapatid. Kasi alam niya, mga kapatid, ang Diyos ang bahala sa kanya. May konting dumating, kalma lang siya. Kasi alam niya, ang Diyos ang bahala sa buhay niya. Number 4 po is to expect obstacles but don't quit. Number 4, alam niyo po ba, the bigger the dream, the bigger the obstacles. Siyempre, paano ma-humble ng Lord kung walang obstacles? Diba, i-humble ka ng Diyos eh. Para pag andun ka na, marirealize mo ang Diyos ang tumapos nung inumpisa niya sa buhay mo. Marirealize man ang Diyos ang nag-provide. Ang dami mong kwento. Kapag kinausap ka, alam paano mo nagawa yan. Ang dami mong masasabi. Ang dami kang pinagdaanan. Pero ang Diyos ang lumaban para sa'yo. Nalala ko nag-pandemic, napakalaki ng penalty ko sa City Hall. Sabi ko, sara mo na lang po, ayoko na. Parang, sara mo na, ayoko na. Ginamit ng Lord yung sa City Hall. Sabi niya, sino may sabi sa'yo, isara mo to? Sabi niya,
magtiwala sa Panginoon dahil lang sa obstacles, kasi lahat po yan natatapos. Lahat yan na pagdadaanan at lahat yan kayang ipatag ng Panginoon sa buhay natin. Number 5 po is, trust God to remove the mountains. Sino po nag-aalis ng bundok? Si ano po ba? Si Pastor? Si Pastora ba? Hindi mga kapatid, ang Diyos lang. Pwede ka magpa-pray pag di mo na kaya. Alam niyo mga kapatid, may pinagdadaanan kayo, huwag niyo kimkimin. Andiyan po, bukas po yung bahay namin palagi. Bukas yan. Dati wala kaming ma-offer na pagkain. Meron na ma-offer. Bukas po yung bahay namin. Tatok kayo, pwede po kayo ipanalangin palagi. Diba? Pag may nararamdaman ka, kung bukas ka, meron kami healing bread o may sky flakes palagi. Diba? Pag meron pong pinagdadaanan, lagi pong magtiwala sa Panginoon. Pag nahihirapan ka magtiwala, punta ka dito sa church. Punta ka, mag-chat ka, tumawag ka. Lagi may magpapaalala sa iyong magtiwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos ang nag-aalis ng lahat ng balakid. Lahat ng imposible, kaya pong gawing posible ng Panginoon. Next po is to keep obeying even when you don't feel anything. Sige, magtiwala lang po. Sumunod tayo kahit wala pa. Kahit hindi mo pa nararamdaman, magtiwala po tayo sa Panginoon. Ito po yung napaka-importante. Celebrate progress even if it is small. Kahit maliit lang. Alam niyo mga kapatid, everyday ako nagsiselebrate. Tanong niyo bakit? Kasi minsan nagkakaroon ako 2 minutes para mag-work at bibili na akong kape. Kaya kung may kape, nag-celebrate ako. Nag-celebrate na ako kasi may nagawa na ako eh. Alam ko may gagawin na ang Diyos eh. Kasi may naumpisahan na ako. Alam niyo mga kapatid, ang dami nun eh. Ang dami kong pinagkape. Pero may mga progress mo. May nangyayari. Pag may nangyayari maganda sa buhay mo, i-celebrate nyo. Celebrate nyo, parang pinapakita mo sa Lord na na-appreciate mo siya kasi tinagun mo yung prayer mo. Di ba? Tinagun mo yung para. So kahit po may sakit tapos di ba gumaling, mag-celebrate, mag-jollibee. Bumili kayong kahit anong makakapagpasaya sa inyo. Celebrate progress, even if it is small. And lastly, last na po, believe that God will finish what He started in you. Ba? Kung ano man po ang umpisahan ng Diyos sa'yo, hindi pa tapos. Diba? Hindi pa tapos. Huwag kang magmadali. Hindi pa tapos. Tatapusin ng Diyos sa buhay mo. Malay may pinakamamang testimony. Kaya may pinakamagandang testimony. Kasi hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. So whatever po na hinihingi natin sa Lord, kailangan i-rebuild, kailangan ayusin, kailangan pagdaanan. Tandaan po natin, hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. So, bigay tiya tayo mga kapatid. Ano po bigay tiya? Sabay-sabay. But God calls us to rebuild. His grace carries us to the finish. To finish. Ulitin po, ano pong bigay tiya natin? But God calls us to rebuild. His grace carries us to the finish. Kung ano pong inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Amen. Ang tanong po, handa ka na ba? Yan na po. Anong araw na po? November 23. Ay, malaki 2025. Oh, ito ha. Bago mag 2026, may gagawin pa po ang Diyos sa buhay. Yes, Amen. Handa ka na ba? Handa na. Pwede mo na kapatid. So, bago po tayo mawit at tawayo tayo lahat at mag-declara po tayo. So, kung ano man po hinihingi nyo, hingin po sa Lord ngayon at i-declare natin. So, yuko po tayo mga kapatid. Hallelujah. Lord God, salamat po sa rebuilding sa buhay namin. Salamat po sa
reconstruction. Salamat sa remodeling. Alam ko, Lord, na yung mga pangako mo para sa amin lahat ay tatapusin mo. Ano pong hinihiling ng bawat isa. Dinedeklara ko na bago matapos ang taon ay tutugunin mo ito, Panginoon. Na hindi pa tapos ang taon, kami po'y pinagpala mo na, Lord. Marami pa pong dadating sa buhay namin. We declare, Lord, financial freedom. Ang problema financially ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ano bang pong karamdaman ay pinagaling mo na sa iyong pangalan, Panginoon. Ano bang pong kahilingan ng iyong mga anak ay yung tinugon na dahil ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng higit. Ikaw ang Diyos ng